Ang iyong mga kaapo-apuhan ay nanamantala at inapi ang mga kaapo-apuhan ng pamilyang Xuan. Ang buong moral at etikal na pag-iisip ng pamilyang Xuan sa Ring Mountain Realm ay ibinaba mo. Upang magsilbing halimbawa, nagpasya akong ilabas ang lahat ng footage na kinunan lang natin, ikalat ito ng malawak upang magsilbing babala. Sabi niya, at lumingon kay XO Ying. Lolo Joe, pwede mong bahagyang i-modify ang ni-record na footage para magamit. Hindi napigilan ni Xuan Tin na mamagitan. Hindi nakadamit si Rutin, ngunit kinaweya ni Xiaotian ang kanyang kamay. Hindi mahalaga, ikaw ay nakadamit, ako ay nakadamit. Nakakahiya kung hindi siya nakadamit, hindi ba? Hindi na natin problema iyon. Matapos sabihin ito, lumingon si Xiaotian kay Ruan. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Ito ang dapat kong gawin. Ngunit sumigaw si Ruan. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo pwedeng. Lumuhad pa siya sa harap ni Xiaotian, niyakap ang mga binti nito, nagmamakaawa kay Xiaotian na patayin siya. Mariing tumanggi si Xiaotian. Hindi. Paano ka mamamatay? Sa susunod na segundo, lahat ng kasukasuan at kultibasyon ni Ruan ay sinira ni Xiaotian. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumalakpak si Xiaotian. Ngayon, hindi ka na makakapagpakamatay. Kailangan ko pa ring iparada ka sa mga kalye para ipakita ang iyong determinasyon na magbayad ng kasalanan. Hindi kita pwedeng hayaang mamatay ng madali. Nakahiga si Ruan sa lupa, umiiyak ng mapait. Hayop, at hindi tao, patayin mo na lang ako. Huwag mo akong pilitin na gawin ang mga nakakahihiyang bagay na iyon. Alam kong nagpapasalamat ka sa akin, hindi mo na kailangan sabihin, itago mo na lang sa puso mo. Si Ruan, na nakahiga sa lupa, ay umiyak ng kahabag-habag, nais niyang lamunin ng buhay ang lalaking nasa harap niya. Hayop, ang lalaking ito sa harap ko ay hindi tao. Bakit hindi niya ako pinapatay? Bakit niya ako ginaganyan? Dali-daling lumapit si Xuan, sinasabing, maliit na Xiaotian, hindi tayo dapat magtagal dito. Paano kung bumalik muna tayo sa lugar ng pamilyang Xuan at pagkatapos ay pag-usapan pa? Tumango si Xiaotian bilang pagsang-ayon. Magandang ideya. Di nagtagal, dumating ang grupo sa itaas ng teritoryo ng pamilyang Xuan. Isipin mo, ang lugar na ito ay inokupahan ng mga tulisan na ito. Anong sayang? Bigla, isang boses mula sa ibaba ang humamon sa kanila. Sino ang nang-ahas na lumusab sa domain ng pamilyang Xuan? Gayunpaman, nang makita ng mga tao sa ibaba si Xuan na hawak si Xuan, galit silang sumigaw, paano ka naglakas loob na ganyanan ang ating ninuno? Habang sinasabi ito, sumugod sila pasulong, sumisigaw, ninuno, ipaghihiganti ka namin. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na puwersa ang sumira sa kanilang mga ugat sa puso. Bumulwak ng masakit na ungol si Ruan. Mga anak ko. Tiningnan ni Xuan si Roin sa tabi niya at dahan daw ang sinabi, hinamak mo at pinatay ang aking mga inapo. Nilipol ko ang iyong mga supling. Mata sa mata ay tila patas. Iminungkahi ni Shugwei, walang permanenteng tirahan si Ruan sa Ring Mountain Realm. Manatili muna tayo sa lugar ni Xuan Medyo maganda ang pagkain at akomodasyon doon. Si Xiaotian, na mukhang isang mahilig sa pagkain, ay sumigaw, mahusay. Sa wakas, isang pagkakataon na makapagpahinga ng maayos. Di nagtagal, nagtipon sila sa paligid ng hapagkainan. Naramdaman ni Xuan Fugo ang pagiging sentimental at sinabi, sa nakaraan, ang buhay sa pamilyang Xuan ay miserable. Kaya mahalaga na bigyan natin ng magandang buhay ang ating sarili kapag nasa labas tayo, kung hindi, magiging masyadong mahirap ang buhay. Narinig ito, nakaramdam si Xuan Shinan ng pait sa loob. Isipin mo, ang mga inapo ng Xuan clan ay may ganitong kahirap na buhay. Sa mga pag-iisip na ito, bigla niyang sinipa si Ruan. Nagsisisi ako na hinayaan kong mamatay ng madali ang iyong mga supling. Dapat ay pinanood kita kung paano ko sila pinahirapan. Nagpatulo ng luha ng pagsisisi si Ruan. Bakit ko hinayaan ang sarili kong maloko at masaktan ng mga tao ng hidden martial laban kay Xuan? Kung hindi sana ako nasa ganitong kaunos-lunos na kalagayan ngayon. Nagtataka si Xiaotian, ano ang ibig mong sabihin sa hidden martial? Hidden martial, buong pangalan ay Hidden Martial Chaotic Universe, ay umiiral sa kabilang dulo ng Meteor Flame Battlefield.
Ang Meteor Flame Battlefield ay parang isang kakaibang hadlang na idinisenyo upang limitahan ang lakas ng mga pumapasok sa larangan ng digmaan. Ang mga level 20 warriors ay maaaring pumasok sa maliliit na larangan ng digmaan, habang ang medium-sized Meteor Flame Battlefield ay nagpapahintulot sa mga level 23 warriors na pumasok. Ang biyenan ko ay umabot sa level 21 sa larangan ng digmaan, bakit hindi siya pumasok sa medium-sized Meteor Flame Battlefield? Tanong ni Xiao Tian. Umiling si Xuan En. Makakaalis ka lang sa pamamagitan ng battlefield breakthrough, hindi pagpasok. Kailangan mong mag-breakthrough sa loob ng Realm World upang makapasok sa mas mataas na antas ng battlefield. Nang marinig ito, nasasabik si Xiao Tian. Lolo, kung pagsasamahin ko ang Realm World na ito sa Empress Domain, hindi ba't direktang makakaabante ang biyenan ko sa medium-sized Meteor Flame Battlefield? Nang marinig ito, medyo hindi makapaniwala ang iba. Mula kailan naging ganoon kadali ang pagsasama-sama ng mga Realm World? Tumango si Xuan Fugu. Mukhang posible. Gayunpaman, biglang namagitan si Xuan. Masyado kang mapagbigay. Ngayon lang ay naging pinuno ka ng pamilyang Xuan at ngayon gusto mong pagsamahin ang buong pamilyang Xuan sa ibang lugar upang pamahalaan ng iba. Sigurado ka bang wala kang ibang plano? Huwag mong sabihin na plano mong sakupin ang pamamahala ng Empress Domain sa pamamagitan ng iyong edad at karanasan pagkatapos ng paglitaw ng mga mundo. Xuan Fugo, naririnig ko ang mga balak sa isip mo. Sa tingin mo ba ang apo mo ay isang hanggal? Sinama ng tingin ni Xuan Fugo si Otan. Paano mo naglakas loob na subukang magtanim ng pagtatalo sa pagitan namin ng aking apo, kasuklam-suklam? Mabilis niyang sinabihan si Rot Ian na tumahimik. Pagkatapos ay lumingon kay Xiao Tian. Maliit na Xiao Tian, hindi ko ibig sabihin iyon. Ngunit itinaas ni Xiao Tian ang kanyang paa at sinipa si Ruan sa lupa. Sa tingin mo ba ako ay isang idiot? Sabi niya ng malamig. Ang takot sa kamatayan ay bumabalot kay Ruan, lalo na ang layunin sa pagpatay na nakatutok sa kanya, na nagpapanginginig sa kanya. Biglang lumingon si Xiao Tian kay XO Ying. Lolo XO, tapos na ba? Huwag kang mag-alala. Nakuhanan ko ang eksena ng kanyang pag-ihi sa kanyang sarili sa isang close-up shot, napakalinaw. Sagot ni Zhou Ying. Tiningnan ni Xiao Tian ang larawan upang husgahan ang marangal sa mga pamantayan ng maliit. Takot na takot hanggang sa umihi sa sarili, karapat-dapat lang sa kanya. Nakita ito, nakaramdam ng ginhawa si Xuan Fugo. Isipin mo, sinusubukan mo pa ring gumamit ng mga masasamang pamamaraan upang magsimula ng gulo sa pagitan namin. Sa puntong ito, talagang hinahanap mo ang kamatayan. Sa kabutihang palad, hindi naniwala ang apo ko. Yumuko si Xiao Tian sa harap ni Rot Ian. Lolo, ang pamilyang Xuan ng Ring Mountain Realm ay napakakilala at lahat ng nakakakilala sa pamilyang Xuan ay itinuturing si Ruan bilang ninuno ng pamilya. Bakit hindi nagtanong ang Xuan clan tungkol dito? Nang marinig ito, nababahala si Shinan. Tama, siguro may isang tao sa Xuan clan na humaharang sa katotohanan, tinatago ang balita ng aking pagiging biktima upang hayaan si Ruan na kumilos ng walang pakialam. Kailangan kong bumalik sa lupain ng Xuan upang imbestigahan ang katotohanan. Kaya, ano ang gagawin natin sa Ring Mountain Realm ngayon? Pagsamahin ito tulad ng iminungkahi mo. Ang usapin ng pagsasama-sama ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang espiritual na enerhiya sa Empress Domain ay magulo na. Kung bigla tayong magdaragdag ng bagong Realm World, kinakatakutan kong sumabog ang espiritual na enerhiya, na magiging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng Realm World. Lolo, kaya ba ng mga tao mula sa Spirit Ability Clan na sumipsap ng espiritual na enerhiya? Nag-isip sandali si Xuan Fugo at sinabing, mas tungkol ito sa paglilinis kaysa sa pagsipsip. Ang kanilang kakayahan sa paglilinis ay mas may sensin pa kaysa sa Flower God Tribe. Tuwang-tuwa si Xiao Tian, napakahusay. Maaari nating ayusin para manatili ang mga taong Spirit Ability Clan na nailigtas natin sa Empress Domain at magtrabaho kasama ang Flower God Tribe upang linisin ang espiritual na enerhiya. Kapag naibalik na ang espiritual na enerhiya, maaari nating pagsamahin ang Ring Mountain Realm sa Empress Domain. Bigla, isang pamilyar na aura ang lumitaw sa tabi nila. Isang lihim na paraan ng pamilyang Xuan para sa paghahanap ng mga kadugo. Si Xuan Fugo, na nakaramdam ng parehong pinagmulan ng aura, ay biglang lumingon kay Xuan. Ang aurang ito, maaari kayang ikaw ay.
Niyakap ni Xuan and si Xuan. Anak ko, marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Ayos lang, at least nakita ko na ang aking tunay na ama. Pagkatapos ay nagtanong si Xiaotian kay Xuan. Great-great-grandfather, kapag handa ka ng harapin ang Xuan clan, maaari ka naming suportahan. Kahit na gusto mong maging pinuno ng Xuan clan, kasama mo ako. Masayang tinawayan ni Xuan and ang kanyang kamay. Hahaha, sa huli, matanda na ako, nakakahiya na laging gambole ng isang junior na tulad mo. Pagkatapos ay sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Ngunit kung ang matandang ito ay talagang makakaranas ng panganib, umaasa akong mailigtas mo ako. Great-great-grandfather, magpahinga ka. Kung may mangyari sa iyo, babayaran ko ang buong Xuan clan. Pinatong ni Xuan and ang balikat ni Xiaotian. Hahaha, sa mga salita mo, panatag na ako. Pagkatapos ay nagtanong si Shugui. Father, si Xiaotian at ako ay ibabalik ang mga tao ng Spirit Ability Clan sa Empress Domain upang ayusin ang espiritual na enerhiya. Kaya mo bang asikasuhin ang mga bagay dito? Sige, anak, ako na ang bahala rito, paniniguro niya. Di nagtagal, sa Dark Void, nakabalot pa rin ang force field ni Xiaotian sa lahat. Matapos matukoy ang direksyon, unti-unti nilang binilisan ang kanilang paggalaw patungo sa Empress Domain. Hindi ba tayo gagamit ng Void Flying Spiritual Device? Si Shou Ying, na nababalutan ng force field, ay mukhang nagulat at lumingon kay Xuan Fugu, na sumagot, huwag kang tumingin sa akin. Sa tingin ni Little Xiaotian ay napakabagal ng mga Void Flying Spiritual Device, kaya pinili niyang lumipad mag-isa. Napakabagal. Nagulat ito kay X-Ying, na tumingin kay Xiaotian. Bigla, lumuhas si X-Ying. Napakabilis nito. Habang bumubulwak, ang isang nakakabingi na dagandong, agad na naramdaman ng lahat ang malakas na pagtulak. Sa sandaling iyon, sumigaw si Lagwang at itinaboy ang papasok na Bloodrom clan. Bigla, isang malaking figure ang bumaba mula sa kalangitan, itinulak pabalik si Lagwang. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang matangkad na figure na nababalutan ng bone armor, isang miyembro ng Bone Armor clan mula sa Martial Spirit Army, nakilala sa kanilang kakayahan sa pagsugod, at isa sa mga pangunahing lahi sa army. Si Lugan, na humaharap sa papalapit na Bone Armor clan, ay nakaramdam ng pagkabalisa. Anong uri ng lahi ito? Hindi ko pa sila nakikita sa larangan ng digmaan dati. Magiging mas mahirap ba sila? Noon, isang gininto ang malamig na enerhiya ng espada ng yelo, kasama ang dagandong ng dragon, ang kumalat. Lola, ayos ka ba? Si Zirone, na nakasuot ng gintong baluti, ay lumapag sa tabi niya. Ayos lang. Kasalanan ko na masyado akong sabik at dinala ko tayo sa isang patibong. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Normal lang na maging sabik ka na makita si Lolo, dahil pumunta siya para hanapin si Lord Xiaotian at hindi alam ang kanyang kapalaran. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na sumalakay ang isang figure sa kanila. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sumabog at matinding apoy ang pumutok, na nagpatay sa miyembro ng Bone Armor clan. Ang hindi inaasahang tulong na may kakaibang pamamaraan ay nagulat sa marami na lumingon upang tumingin ng may pagkamangha. Isang figure na nababalutan ng apoy ang nakatayo sa gilid ng warship's railing. Lihim na ngumiti si Shanling. Ngayon ang turn ko para magpakita ng dramatikong pagpasok. Sa sandaling ito, medyo natulala si Joel Swan. Joaning, kailan naging ganoon kalakas ang anak ko? At kailan siya sumakay sa barko? Nagulat din si Ziruan. Level 15. Hindi masama. Kailan naging ganoon kalakas ang babaeng ito? Sa pagdating ni Joan L., nagkagulo ang larangan ng digmaan. Naglakas loob kang kumilos ng ganyan sa harap ng lola mo. Panuurin mo ako habang pinatumba kita. Lola, mag-ingat ka sa tabi mo. Huwag kang mag-alala, mahal kong apo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga dayuhan na may asul na balat at kaliskis, ang Green Scale Clan, ang sumalakay kay John Lihang. Nakita ang matutulis na sandata na papalapit, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Zhong Lewen, na iniisip na, tapos na. Bigla, sumulpot si Zhong Yangming, itinulak ang mga sumasalakay sa Green Scale Clan. Mag-ingat ka, asawa ko. Sigaw niya. Natulala si Jin Le Suang, itinuro si Zhong Yangming at nagtanong, Zhong Lang, tatay mo ba ito?
Lagi kong naririnig ang isang prinsipe na pinupuri ang talento ng tatay ko, at nakita ko siya ngayon, totoo nga. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.